Hello guys! Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito na naman tayo sa ating weekly investing video. So yun nga guys, medyo na late lang yung upload natin. Pero ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung ating portfolio. So ang gagawin natin ngayon is yung ating Philippine weekly stock portfolio, no? So, same thing, ang allocation natin, pwede kong ilagay dito is, maliit siya. But, ayun, sa Pilipinas, naglalagay tayo ng 5,000 pesos allocation natin per week. Okay, so, ayun. Lagi natin sinasabi bakit kailangan mag-invest, no? So, para lumago yung ating wealth and matalo natin yung inflation. At the same time, gumagamit tayo ng fundamental para malaman natin kung ano yung mga company na magandang paglagyan ng pera natin. And dollar cost average tayo, so bumibili lang tayo ng bumibili as long yung presyo is hindi pa overpriced. So long term active investing tayo, so if ever na talagang may overbought o ibig sabihin may stock tayo na sobrang taas ng presyo na yung iba hindi nakakasunod, ibebenta natin yon. And then antay tayong bumaba yun and then we will buy back. So ganun yung diskarte natin, no? It's the same thing dahil Philippine yung ginagawa natin ngayon, Philippine stock portfolio. Yung Philippine interest rate is 6.5%. So mamaya pag-uusapan natin na mas masinsinan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung portfolio natin. It says here na 122,000 yung pera natin. Then, sabi dito, lugi tayo ng 4.7%. Okay? So, ang laki ng lugi natin, which is 6,000. So, kung pupunta ka dito, worst performer natin is yung Merrimart. Nasa penny, na siya, centavo territory na siya, pati yung all home. So, sobrang laki ng lugi natin dito. So, same thing, it's the same idea. JG Summit din, isa to sa pinakamalaking company sa Pilipinas. Isa to sa mga blue chip stock, no? So, ang laki ng lugi niya. Ngayon naman, kung pupunta naman tayo sa best performer natin, is Philinvest. At the same time is yung Monde, no? Both of them are best performer as of the moment. Ngayon, alam ko malaki yung lugi natin, pero sabi ko kasi mas maganda kung mas bumababa yung presyo kasi ikaw yung buyer eh. Nakakalungkot kasi nalugi yung pera ko. Pero kung i-imagine mo is it's the same idea lang naman na kung saan para kang bumibili ng sale, hoping that in the long run talagang may bibenta mo siya ng mas mataas, no? So ayun, open ko lang to. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, magtingin kayo ng may dahilan kung bakit bumababa yung stock market. So, pwede nyo i-type Philippine Financial tapos lalabas na yan. Lahat ng news. Okay? Pwede na lang kayo tumingin dyan. Pero ito yung nakita kong dalawa sa pinaka-importante, which is yung sabi actually si Recto to, no? Ralph Recto. Philippine Finance Secretary sees Philippine cut rate delay risk a peso down to 59 against US dollar. So, ibig sabihin, magkano ba yung Philippine peso as of the moment? So, PHP to USD. Tignan natin, no? Or baliktad dapat. Should be the other way around. Kung makikita mo, 57.57 isa. Okay, so, ang laki ng binababa ng peso. Tignan mo, dito, nag-56 pa yan. Nag-55 pa nga siya nung nakaraan. 'Di ba? So, ibig sabihin, ang laki ng binababa talaga. Humihina yung ekonomiya natin. Humihina yung peso compare sa dollar. Malaking bagay yan kasi marami tayong mga OFW. Yung mga pabor sa OFW, kasi pag mas nagpapadala sila, mas maraming peso. Pero ang laki ekonomiya ng Pilipinas sa whole, medyo nagiging lugi yung Pilipinas. Mas gusto natin na mas malaki yung peso. Okay, against the dollar. Now, meron tayong, ito yung isa sa mga news na nakita kong importante for this week. Sabi rin dito, as global economy slows, Philippine bats for intensified financing solutions. So, yun yung sabi, no? Bakit?
Kasi kailangan ng Pilipinas ng investment. So yun yung isa sa mga importante. Ano pa ba? Sabi nga dito, Philippine financial sector expands by 8%. So lumaki daw yung financial sector ng Pinas. Philippine the global tax leader. Sabi nga nila dito, nakabawi na raw. So every week papakita ko sa inyo to. Ano ko na nga lang din para naka-bookmark na siya. Ito yung Philippine Stock Exchange Index, PSEI. So, tinatrack nito yung mga blue chip company ng Pinas. Ang comparison niya is sa S&P 500. So, ayun guys, kung mapapansin nyo, diba, way back 2023, ito yung pinaka-lowest. This is within a year, Kung gusto nyo, gawin kong 5 years. Within 5 years, lugi ng 20%. Ito yung sa COVID. Okay? Makita mo, 7.4, 7,000. Dito, nag-8. Ito yung highest niya before mag-pandemic, 8.1. Actually, kung i-all time mo pa siya, mataas pa rin. Pero ang highest natin is 8.5. That is around 2018. Bakit importante to? Kasi dito mo mag-gauge kung ano ba nangyayari sa mga pinakamalaking company ng Pinas. Sabi dito, within a month, down tayo ng 6%. Within 3 months, above pa rin tayo. Kasi ang low natin is ito. Ito yung yearly low natin, 6,000. Okay, so magandang indicator dito kung gusto nyo bumili. Ako dito rin ako nag-i-indicate. Pero, check ko rin mga individual stocks. So, wait, hanggang 10 minutes lang kasi yung video natin. So, medyo mahaba. So, ang explanation ko dito is, bumababa tayo. Is it good? Actually, it's good. Kung ikaw yung taga-bili, it's actually good. Dahil long term tayo, wala naman tayong pakialam sa nangyayari talaga sa, hindi natin pinapansin yung mga lowest natin, no? So, ayun guys, eto, nakita mo yung lugi natin, di ba? May allocation tayong 5,000. So, before ako mag-start, ulitin ko yung dito financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. So, dahil may 5,000 tayo, dito ko ilalagay yung dalawang stock natin. Unang-una is yung Mega World. Titignan ko lang, baka malapit na tayo mag 10 minutes, no? Okay. So, Mega World yung una kong lalagyan. Mega World is a real estate company. Actually, sa katabi na pagtatrabaho ko, may malaking ginagawang building doon na Mega World ang may hawak. So, ayun nga. Para sa akin, huwag kayong kabahan. Alam ko parang, mga baba, para saan pa, diba? Kasi kung makikita mo, tumataas from pandemic, nakakabawi naman yung Mega World. Diba? Talagang bumababa lang ang mga real estate stocks dahil nga, mataas yung interest rate. Kung babalik ka dito, di ba? Nakita mo to? Philippine interest rate, 6.5%. Ang unang naapektuhan yan yung mga real estate company. Bangko. Pag mataas ang interest rate, ang unang naapektuhan is yung mga bangko na stocks. Yan lagi nyo tatandaan. So, kaya bumababa to. So, syempre, malaki chance mabankrupt sila kasi gumagamit ng leverage ang mga bangko at ang mga real estate company. Pero kung makikita nyo naman, di ba? Earnings nila, net income nila is tumataas So actually, there's nothing wrong. Talagang it's a matter mababankrupt ba to or hindi yung company ito. And I believe naman yung conviction ko, hindi naman sila mababankrupt. Kaya, tinan mo, nakalagay pa dito, trading near 52 week low. So sobrang gandang bumili ngayon. Okay? So ayun. Dito ko ilalagay 2,500 natin. Next one dito, Top Frontier Investment Holdings. So actually naniniwala ko ito sa mga gandang company at ng revenue nila negative sila, ibig sabihin na lugi sila di ba? Pero I believe makakabawi sila. Laki ng lugi nila di ba? Billion yung lugi nila ngayon, pero I believe makakabawi sila. Isa rin sa mga company na naniniwala ko na makakabawi. So, just a quick recap lang. Open ko itong natin. Hindi ko napapakita kung paano ibili, no? Kasi kulang na yung oras natin kasi more on explanation tayo. Mega World, 2,500 and TFHI, 2,500 din. Diyan natin ilalagay yung 5,000 natin, allocation natin. Mega World and yung TFHI, sorry, I forgot. Top Frontier Investment Holdings. Holdings company siya, no? Diyan ko ilalagay yung 5,000 natin. Hinati ko lang sa dalawa. Okay? So, guys, long term tayo. Huwag kayong kabahan. Okay lang yan. The more na bumababa, mas gusto natin yon. Okay? Ang importante, may pera kayong pambili. Yun ang importante. Kaya importante yung pagsisave palagi. Lagi ko